Yun po yung nakakabuwiset doon. At nakita natin beginning 2023, itong pagliit ng pondo ng PhilHealth ay katumbas naman ng paglaki ng pondo na nilalaan dito sa MAIP. So kitang-kita na po natin yung agenda ng gobyerno na imbes na paibsan, padaliin ang buhay ng mga mamamayan ay lalong pinapahirap kapalit ng pagtanaw ng utang na loob sa mga politiko. Dito po sa pangyayaring ito, ma'am, na kayo kaninyo dudulog sa kataas-taas ng hukuman, bagamat sana nga po ito po'y agad din pansinin ng hukuman kung ito po'y inyong pang ilalapit sa kanila, ano po ang prayer ninyo? Ano pa ho ang magagawa ninyo? Ano pa ho magagawa natin? Ang inaasahan po natin ay unang-una i-recognize ng Supreme Court yung karapatan nating pangkalusugan, itong universal healthcare na na panawagan na dapat ay automatically pinopondohan ng gobyerno. Malinaw po kasi na may specific law tayo naglalaan ng budget sa PhilHealth. So ang magiging kahilingan po natin sa Supreme Court ay i-declare na illegal itong ginawa ng Kongreso na huwag bigyan ng budget ang PhilHealth. At maging violation po yan. Ngayon, kung i-declare po yan na unconstitutional at mali yung ginawa ng Kongreso, mare-restore po yung budget na yan at babalik po yung 2024 na allocation ng PhilHealth. But moving forward, hindi na maaaring gawin ng Kongreso yung basta-basta huwag bigyan ng budget ang PhilHealth, lalo na kung may mga batas katulad nito na nakasaad specifically na naglalaan ng budget sa PhilHealth. So, yun po yung magiging pangunahing panawagan natin, hiling natin sa Supreme Court. Kailan po kayo dudulog po, Professor? Ipe-prepare na po natin yung mga dokumento natin ngayon at sa January po ay susubukan na natin ilapit sa Supreme Court itong kaso na to.